Ito, nakuha na natin ang tamang consistency ng lapot natin. So, pwede na natin ilagay yung ating sipa na chili flakes. So ito, kapag ganito ng ating sauce, pwede nating patayin at ready na ang ating seafood boil. Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. So sa araw na ito ay special dahil ito ay aking kaarawan. So maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming munting YouTube channel na Elmer Desiree TV. Patuloy po lumalawak ang naabot ng ating channel at yan po ay dahil sa inyong patuloy na pagsuporta. So ngayon, nasa 3,570 plus na tayo and counting. At yan po ay dahil sa patuloy niyong pagsuporta. So it's a happy birthday really for me. So thank you very much. So ngayon, maghahanda tayo ng isang putahe na aming pagsasaluhan dahil sa Lenten season ngayon, week pa, so iwas tayo sa karne at ang ating gagawin ay ang ating seafood boil. Ito siya. So meron tayo ditong blue crab na binili namin sa Asian store. So ito ay 750 grams. Meron din tayo ditong Scottish mussel na ito ay may flavored na garlic. So tama-tama ito sa lulutuin nating seafood boil kasi yun ay garlicky. So, tama-tama ito mag-iinas ang flavor ng ating seafood boil. So, ito ay binili namin sa Tesco. At itong ating mini corn in cob. So, walang makitang fresh na available kahapon. So, ito na lang ang bilhin namin, yung frozen. So, idinipros na namin ito at iluluto na natin. So, meron tayo dito din ang ating king prawn. So, ang ating mga ingredients sa ating gagawing seafood boil. Ito ay 1 kilo nga pala. So, itong ating mga pampalasa. Kailangan natin ng garlic. So, madami tayong garlic na kailangan at sibuyas. So, meron din tayo ditong cayenne pepper. Ang ating paprika. Kailangan natin ng brown sugar to enhance the flavor. Ang Italian seasoning, ma-enhance ang flavor ng ating seafood boil. Kailangan natin ng konting sipa ang ating chili flakes, ang tomato puree, ketchup, at Sprite. So, ang bida ng ating seafood boil ang ating butter. So, kalahating kilo ito. So, kailangan din natin ng ating freshly ground na black pepper at ang ating oyster sauce. So, kailangan din natin dito ng tubig. So, meron tayo ditong tubig. Ito. At kung kailangan natin pampalapot ang ating cornstarch, narito. So, simulan natin ang paghahanda ng ating ingredients. Pero bago yun, kung tayo naghahanda, ilaga na natin ang ating crab at ang ating sweet corn. Tara! Ito ay frozen. So, dinipros na ito. Ilalaga natin. So, mas maganda kung may fresh na sweet corn kayo. So, ito ay get na. So, lalaga lang natin siya. Ito siya. Ganyan siya. Kulang natin sa ating pot. Gagawin natin ang prosesong ito para mas mapadali ang ating pagluluto. Ito ay 1.5 kilos. So, tubigan lang natin at ating ilalaga. So, apoy lang tayo. Ito. So, ito ang ating corn in cob. So, lagayin lang natin siya. At ang ating namang crab ang ating ihahanda ngayon. Ito ang ating half cut natin na blue swimming crab. So, ito siya, oh. Kaya sinabing half cup ay nakat na siya ng kalahati. So, ito ay 750 grams. So, ito siya, oh. Ang taba niya, oh. So, pour lang natin sa ating pot at ating siyang lalagayin. Itong yelo siya, oh. Bagdabang aming dinipros, eh. So, lagyan lang natin siya ng konting tubig at ating lalagayin siya. So, mabilis lang naman ito. So, ito, higasan lang muna natin siya para matanggal natin yung content taste niya. So, papoy lang ulit tayo. Ito, lagyan natin ang ating crab at sweet corn. So, prepare na tayo ng ating ibang ingredients. Dahil itong ating mussel ay madali lang maluto at ang ating king prawn, so hindi na natin siya ilalaga. Diretso na natin siya lulutuin mamaya. So, handa na natin ang ating bawang at sibuyas para sa paghahanda ng ating pagigisa. Jumbo ang ating bawang. So, itong seafood boiled ay kailangan nating maraming garlic. So, mince lang natin siya.
So ito na, pwede ng ating crabs. Nag-orange na, so luto na to. So at ating papatay ng ating apoy. So ito, pwede na to. Sunod na natin ang ating sibuyas. So sibuyas naman ang ating ihahanda. Gamit tayo, maliliit ito, so gamit tayo ng mga 3 sibuyas. So ito, sali lang natin siya. So malapit na rin maluto ang ating corny na crab. So tama, makapagsimula na tayo magluto pagkatapos nating mag-dok-dok ng ating paminta. Ito namang ating paminta ang ating i-grab on. So ito, pwede ng ating black pepper. So pwede na tayo magsimula at luto na rin sigurado ang ating sweet corn. Ito ang ating sweet corn, ready na siya. So patayin lang natin ang ating apoy at magsisimula na tayo magluto ng ating seafood boil. Ito, simula lang tayo magluto. So ito, pinapainit lang natin ang ating kawali bago natin lagyan ang ating butter. Ito nga pala ay salted butter. Ito, mainit na ang ating kawali, lagyan lang natin ang ating butter. Kanina nga pala binanggit ko yung tubig, so mas maiging gamitin natin dahil hinugasan naman natin ang ating inilaga na crab at yung ating sweet corn. So yung tubig na lang nun ang ating gagamitin para mas malasa siya kaysa dun sa purong tubig lang. Hintay lang natin matunaw itong ating butter. So yung ating tubig nga pala na gagamitin dito depende sa dami ng ating seafood na gagamitin. So ang ating tinakala ay 5 cups, 1 and 1/4 liter ng tubig. So depende na lang kung mas gusto nating mas masabaw siya, dagdagan nyo. So hintay lang nating matunaw ating butter ng tuluyan bago natin ilagay ang sibuyas at bawang. So mas madaming butter, mas maganda siya. Kaya ito tinatawag din minsan na seafood in garlic sauce. So ito, tunaw ng butter natin, lagyan natin ang ating bawang. Sunod na rin ang ating sibuyas. So ito, ilagay lang natin ang ating mga pampalasa. Simulan natin itong Italian seasoning. Cayenne pepper, paprika, ang ating konting asukal. Sa itong sauce natin, so yung ketchup, at tomato puree. Sprite natin. So pwede nyo itong ilagay sa maya kapag kayo nakalagay ng ating mga seafood mix. So lalagay natin siya para matikman natin ang lasa niya. Haluin lang natin siya. So lagyan lang natin siya ng tubig na ating crab na pinaglagaan. Hintay lang natin siyang kumulo. So ito siya, nagsisimula na siyang kumulo, so pwede nating dagdagan siya ng tubig ng ating pinaglagaang sweet corn. So kaya kung yan siya ilalagay dahil mainit pa yung ating tubig ng sweet corn na kapapatay lang natin kanina ang apoy. Pwede na natin lagyan ng ating paminta. At kapag kumulo siya, titikman natin. So ito, kuluan ng ating mixture. So tikman lang natin siya.
lasang seafood na kasi yung pinaglagaan na ng ating crab at ng ating corn ang ating tinubig dito. So, okay na ang lasa niya. Kailangan lang natin ng kaunting asin. Ayan, pwede nating ilagay ang ating mussel. Unahin natin siya. So, ito, tanggalin lang natin sa kanyang bag. So, ito ang ating mussel and garlic sauce. So, binili namin siya na meron na siya garlic sauce. Sunod na rin natin ang ating king prawn. So, ito, haluin lang natin siya. So, this time, lawak na natin ang ating pre-cook na crab. So, susunod natin ang ating sweet corn. So, pwede nyo mas paliitin ang gayat ng sweet corn nyo. So, hindi ko na pa ginayat yung kung ano yung pagkakabili namin. So, haluin lang ulit natin siya. So, ito, habang kumukulo ang ating seafood boil, atin lang siyang palaputin ng konti. Ito nga pala yung binawas kong sabaw natin kanina. So, ilagay natin sa sentro. So, pinapalapot natin ang ating sauce para dumikit yung ating seasoning at ang ating sauce sa ating seafood boil. Ito, nakuha na natin ang tamang consistency ng lapot natin. Pwede na natin ilagay yung ating kunting sipa na chili flakes. So ito, kapag ganito ng ating sauce, pwede nating patayin at ready na ang ating seafood boil. Ito, i-unless lang natin ang lasa ng ating seafood boil. Ating husgahan. Ganda ng ating sauce, ha? Okay, ang ganda ng ating seafood boil sauce. So, garnish lang natin sa nice spring onion para mas maganda siya. Katakam-takam, hindi lang sa paningin. At sa ating panlasa. So ito guys, ang ating simpleng recipe na ang ating masarap na seafood boil mix. So itong ating pagsasaluhan sa ating kaarawan ngayong araw na ito. So para sa mas marami pang video ng aming DIY cooking, patuloy nyo po kaming subaybayan sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Thank you very much and God bless. Happy Lenten season sa inyo! Bye-bye!